Let's open our Bible in the book of 2 Corinthians chapter 12. Then we will be reading verse number 1 up to verse number 2. Our theme verse. Buhay pa po ba kayo? Amen. Alright. Kasi yung pag-usapan natin ngayon ay buhay. Right? So gaya po ng hamon ni Apostle Paul dito po sa Church of Corinth, mga believers po dito, no? So, right, let's read. What Corinthians? Romans, sorry po. Romans chapter 12 verse 1 to 2. Nag-retain kasi sa akin yung yung topic kanina about sa family code. Yung Corinth, talagang daming problema itong church na ito. Pasensya na po, medyo kinabahan lang ako. Ayan, basahin natin ang sabay-sabay ang dalawang talata po dito po sa Bible. Alright? Let's read verse 1 and 2. Ready, begin. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And as a part of an introduction, so kahapon po, nung ako po ay papunta dito, umalis po ako ng Taguig. Nakamotor lang po ako. Umalis po ako ng Taguig is mga 10 p.m. Then, I expect na mabilis yung biyahe. Kasi nga, ganong oras na nakita ko sa social media na yung mga sasakyan nandun sa sa expressway, punong-puno, napaka-traffic. So, nakita ko nga dun, sabi nila na, sana dyan na lang kayo, wag na kayo bumalik sa Metro Manila kasi napaka-traffic na. So, nabawasan. But then, habang ako pa papunta na dito, malapit na po ako sa Las Piñas. So, na-traffic po ako doon. Kasi may nagsisimula na palang mag-alay lakad. So, ginagawa nila yon every Holy Week. So, sila po ay nag-aalay ng kanilang mga oras. Sabi nga nila, nag-aalay sila ng kanilang buhay, nagsasakripisyo sila. Dahil inisip nila na yung mga gawain na yon ay yung paraan para ma-please nila yung Panginoon. Inisip nila yung sa pamagitan nun ay mapatawad sila ng Diyos sa kanilang mga ginagawa. Yung iba, naglalakad, HHWW habang naglalakad. So, siguro yung iba sa inyo nakarelate doon. Holding hands while walking. Diba? So, sabi ko, grabe, nag-alay lakad, tapos ganun pa rin yung, alam mo yun? But hindi natin sila ma-judge mga kapatid kasi nga, yun yung mga katotohanan or mga pinapakita doon na talagang malayo sila doon sa tunay na katuruan na sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya po ngayong gabi, ay ito po yung pag-uusapan po natin. Ano ba yung tunay na alay na ninanais ng Panginoon? Right? And this message, the Lord entitled this, The Classified Transformed Living. Ano ba yung tunay na transformed living? Ano ba yung tunay na merong pagbabago sa buhay ng isang tao? Now, as Apostle Paul returns to the main idea of his letter, makita po natin na from the Romans chapter 1 up to verse number 11, makita natin na ang preaching ni Apostle Paul is more on gospel. Right? Yun yung kanyang focus ng lahat ng mga tao dito sa Roma, silang lahat ay makarinig ng ebanghelyo ng Diyos. Doon niya itinuon yung kanyang pangangaral na marami sa kanila ay maligtas. Kaya sinabi doon sa Romans 3:10, by calling the name of the Lord, sila ay maliligtas. And now, Paul returns to the main idea of his letter. So dito po dito siya nagbabad ng kanyang oras. Dito siya, ito yung kanyang pinakapunto na gusto niyang ituro sa dito sa mga Kristiyano. And Apostle Paul here will discuss many aspects of everyday living in this world. At kaya nga po, itong dalawang talata nito mga kapatid gives us some understanding na sa bawat area ng buhay po natin mga kapatid as we serve God, ay
may mga bagay na gustong ipakita ang Diyos sa atin that we must never overlook from these two verses. And from these verses, mga kapatid, tell us the secret of holy living. Na yung sikreto sa maayos na buhay dito sa mundo ay yung mamuhay ka ng banal. Right? Madaling sabihin na ikaw ay banal. Madaling sabihin ng ibang tao na, ay, Brad, ang banal mo ngayon ah. Ba't kanina ba hindi? Di po ba? May mga ganun eh. Sa trabaho, uy, napakabanal yan. Di yan nagmumura. Banal yan. But mga kapatid, if we relate ourselves dito po sa Bible ay napakalayo. But Apostle Paul, ito yung hamon niya. Paul tells us what God expects from us and how we are to achieve His goal for our lives. Na sa bawat isa sa atin ay meron pong inaasahan ng Diyos. Hello? And He tells us that holy living revolves around our surrender to three powerful concerns. Kaya meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan na sa mga talatang ito, sa mga salita na to, ay dito natin mapatunayan kung talagang yung buhay ba talaga natin ay umaayon doon sa plano ng Diyos. Declassified, transformed living. Now, the first thing na makikita po natin dito mga kapatid, declassified, transformed living revolves about the worship of God. Umiikot ito kung paano natin sambahin ng Diyos. Doon po makikita kung talagang ikaw, ako, tayong lahat ay tunay na merong pagbabago sa buhay. Kung paano natin sambahin ang Diyos. Now, notice the word of verse 1. Sinabi ni Apostle Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. The last two words, sinabi dito ni Apostle Paul, which is your reasonable service. And the word reasonable, mga kapatids, comes from the word na ito po ang meaning niya is intelligent service. Right? Reasonable or intelligent service. Meaning to say, talagang mataas. Or we can say, decent service. Maayos. Nakuha niyo po? So here, makita natin mga kapatid, that we need our bodies na inaasahan ng Diyos na ialay natin yung ating mga buhay na merong rason. At kung titignan natin dito sa talatang ito, the word service comes from the word which means to perform sacred service. Hindi ito isang ordinaryong gawain lang. Amen? Since Apostle said, reasonable, intelligent service. As we perform this kind of service, kailangan makita natin yung kataas-taasan. And it has a reference to the function of the Levites. Di ba yung mga Levites in the Old Testament, kung paano sila mag-perform ng kanilang pagsamba sa Diyos. Right? Ganun kataas yung kanilang pamantayan. Ganun kataas yung ginagawa nila, lalo na sa pag-alay ng kanilang buhay o sa paglilingkod sa Diyos. And it is connected to the idea of worship na sa pagsamba natin sa Diyos, mga kapatid, makita nawa. May pakita natin yung kataas-taasang paglilingkod. Na hindi lang basta, okay na yan, pwede na yan. Ano po? Intelligent service. So in other words, when we are totally yielded to Him, it is the highest form of worship that we can render. Ulitin ko po. When we are totally yielded to Him, it is the highest form of worship that we can render. Hindi enough na sabihin na, I love you, Lord.
Lord, mahal kita. But during Sunday, nasan ka? Hello? I love you, Lord. But pag may mga activity, nasan ka? So hindi natatapos doon, mga kapatid. Gaya ng sinabi ni John sa John 14:15, kabisado natin itong lahat. The Bible says, if you love me, then keep my commandments. Right? Kung talagang mahal mo yung Diyos, dapat nasa puso mo yung kanyang mga salita. And sabi ni John, sa 14, verse 21, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. What kind of mind, mga kapatid? Ganun po kataas yung antas na sinasabi po ni Apostle Paul as we present our bodies as a living sacrifice, which is your reasonable service. And it is a challenge, mga kapatid, para sa atin. Now, when we are presenting our bodies as a living sacrifice, ibig sabihin po, you need to place one's disposal. Right? Kung meron kang iaalay sa, meaning to say, meron kang dapat na i-dispose. So it means that we are no longer holding anything back from God, but we have placed our all on His altar, and we are His disposal. Hello? That's the point. Sinabi po ni Apostle Paul. And the total, the idea, sinasabi dito ni Apostle Paul, is the total surrender to God. Amen? Not partial, but total surrender to God. And some of us ay minsan dumadating sa mga ganong time na yes, Lord, but wait, di ba? Mahilig tayo sa mga ganon. Minsan nagkakaroon tayo ng mga reservations sa buhay natin kasi para bang baga mas nangingibabaw yung mga nararanasan natin dito sa mundo kaysa yung karanasan natin habang kasama yung Diyos. And another thing na makikita natin dito, mga kapatid, the word present. Present is a tense that suggests a one-time for all-time action. Isang action na pangmatagalan. One time for all time. Right? So we should not present our bodies to God, then take it back. Na ngayon, inaalay mo yung buhay mo. Na ngayon, sinusuko mo yung buhay mo sa Diyos. And then, pag napagtanto mo, ay, parang, wait lang, Lord, Mga kapatid, kung sinurrender natin yung buhay natin sa Diyos, wala na itong bawian. Amen? Total surrender nga po eh. When we have given it to Him, it is His forever. Amen? And the word na sinabi dito ni Apostle Paul, the word, therefore, brethren, by the mercies of God. Ano ba yung implication ng talatang ito? So here, he has been talking about the fact that he are redeemed only because of the pure grace of God. Yung mga naligtas ay naligtas lamang dahil yun sa purong grasya ng Diyos. And kaya po nung sinabi ko kanina sa aking introduction,
yung mga tao na kasalubong ko, they thought na sa pamagitan nun sila ay maligtas. But we, as a believer of Christ, lahat ng mga bagay kung bakit tayo nandito, it is because of the grace of God. Amen? Pure grace of God. So, bakit natin iisipin na hindi kayang kontrolin ng Diyos, na merong isang aspeto ng buhay natin na hindi kayang kontrolin ng Diyos? Mga kapatid, huwag natin isipin yon. Nothing shall be impossible with God. Amen? Lahat ay hawak ng Panginoon. Like the Bible says in 1 Corinthians 6 verse 20, sabi ng Bible, "For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." So, yung buhay natin, nung ito ay isinurrender na natin sa Diyos, di na ito sa atin. Amen? Sa Diyos na po ito. Binili na po ito ng Diyos na napakataas ng halaga. And since that is true, we have no rights. We are supposed to be subject to His commands. Amen? Ang Diyos dapat yung masusunod sa buhay natin, hindi tayo. But sad to say, may mga taong ganun. And that's why Apostle Paul remind the believers dito po sa Roma that they need to present their body as a living sacrifice. And here, basically, the Lord God is commanding every one of His people to lay the totality of their persons on the altar of sacrifice. Na ialay nila yung kanilang buhay totally. Amen? So ano bang ibig sabihin, sinabi dito ni Apostle Paul? As a living sacrifice. Now, a living sacrifice here means that we are to be on the altar wherever we are. Hindi ibig sabihin na sa bawat pwesto ng bahay nyo, gagawa ka ng altar, na merong kandila doon. Diba? Na merong something doon. Mga kapatid, kundi nandun lagi sa isipan natin na ang Diyos nandyan nakabantay sa'yo. Nakikita niya kung ano yung ginagawa natin. We are to remember that this body and all it is belongs to God. That's a living sacrifice means here, mga kapatid. And another thing, a living sacrifice means a constant, continuous sacrifice. Hindi siya one time, na ngayon lang. Continuous. Amen? Na nakakatuwa na meron tayong mga nasa age na, di ba, tagal na nila sa paglilingkod sa Panginoon. Meron tayong mga kasama mga seniors. Diba, yung ating pastor na matagal na rin sa gawain ng Diyos. That's a constant, continuous sacrifice, mga kapatid. And this is not something we do from time to time, but we are to offer this body up to the Lord and never ask for it back again. Amen? Huwag tayong mag-expect na, Lord, binigay ko yung buhay ko sa iyo, then, bigyan mo rin sa akin. Huwag tayong mag-expect ng return, mga kapatid. Leave it to God. And a living sacrifice means that the body sacrifices its own desires for those of God. Ibig sabihin, yung desire niya lagi ay yung para sa Diyos.
yung kalooban ng Diyos at gusto ng Diyos. And lastly, a living sacrifice means that the body is devoted to the task of serving God. Tayo dapat yung matawag ng mga deboto. Debotong Kristiyano. Amen? Hindi debotong Katoliko. Kasi kung ikaw ay Kristiyano, see to it na ikaw ay devoted sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Dati nga, ganun tayo ka-devoted, di ba? How much more nung nakilala natin yung tunay na Diyos? So this means that we are to lay down the ambitions, the desires, that we are to lay down the body and commit ourselves to doing nothing but that which God offers us to do. Kundi kung ano yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin. It is because we are to be His vessels. Amen? Tayo yung mga sisidlan ng Diyos. Now, when we talk about vessels, what kind of vessels are you? Anong klaseng sisidlan ka kaya? Ikaw ba yung pang-display lang? Or ikaw yung laging ginagamit? Kita niyo po yun? Mas maganda yung laging ginagamit. Ibig sabihin, di ba na talagang na-appreciate mo yung isang bagay na yun. Inaasahan mo yun. So we are to be His vessel through which He can live and work in this world. So the bottom line of all is this, mga kapatid. The sacrificing of the body is not something on us in the church only. Hindi lang basta dito sa church, but implies that every action and activity that the body engaged in is an activity to glorify and honors God. Amen? Na sa lahat ng mga ginagawa natin, see to it na nag-glorify mo yung Panginoon or hindi. Nalugod mo yung Diyos or hindi. And that's the first thing, mga kapatid. The classified transformed living revolves about the worship of God. Paano mo sinasamba yung Diyos? Paano mo sinasamba ang Diyos pag ikaw na lang mag-isa? Siguro, pag marami tayo, di ba, obviously, makikita natin, ay, talaga naman. But, kung ikaw ay mag-isa ka na lang, doon natin makikilala, doon natin makikita kung anong klaseng pagsamba meron tayo sa Diyos. Hello, are you with me? Number 2, the classified transformed living revolves about the wisdom of God. Tulad ng sinabi dito na Apostle Paul, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So Paul moves from dealing with the body to dealing with the mind. From the body, diba, sabi niya kanina, present as a living sacrifice. So natapos na yung doon sa katawan. And now, nakafocus naman si Apostle Paul sa mind, sa isip. And here is the root of all problems. When we can get the mind to think as it should, then the body will obediently follow along. Di po ba? But sadly, minsan napangunahan tayo ng isip natin. Kaya makita natin, no, from time to time, nagpa-follow up yung ating coordinator. Mga kapatid, mag-sign up na kayo. Mag-register na kayo. Siguro yung pumasok sa isip natin, diba? Iba yung isip natin. Okay ba doon? Malamig ba yung room doon? Malambot ba yung higaan ko doon? Iba yung tumatakbo sa isip natin, lalo na sa amin, no? Kasi nakasanayan namin, yung mga camp na nakasanayan namin ay
Hindi siya hindi siya teaching, resting talaga. Kasi kailangan every year, iba't ibang place. At yung place na yun, kailangan beachfront, kailangan nasa resort. Yan. Tapos i-insert na lang yung mga, mga simpleng activity. And that's why I appreciate yung nakatin pa ako ng camp sa Santa Maria. Talagang one of the best camp na nasamahan ko. Talagang matututo ka. Although naturo na yon sa Bible school, pero iba pa rin talaga pag hands-on, di ba? After the teaching, nandun yung mga pastor, nandun yung question and answer. So mga kapatid, gaya ng pagsamba natin sa Diyos, the classified transformed living revolves about the wisdom of God. At kita niyo po dito yung word na conform to this world. So paulit-ulit ito na sinabi ng ating pastor kanina, yung conformity dito sa mundo or ikaw ba ay transformed na yung isip mo. Now, the word conform means to fashion or to shape. Right? So it literally means to mold. Kung ano yung nagbumold sa iyo. So we are not to allow this world to squeeze us into this kind of mold, mga kapatid. Diba? Huwag natin hayaan na yung mundo, ito yung babalot sa atin. Lalo na sa mga kabataan ngayon, sa mga Gen Z na, di ba? Napakadali nilang i-mold sa mga makamundong bagay. Napakadali nilang mahatak. And that's why, niremind tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. We need to exclude the mold of this world. Amen? Huwag natin hayaan na balutin tayo ng mga ganitong gawain. Katulad ng sinabi ni Apostle Paul sa Galatians 5:19-21. The works of the flesh that are manifest. Sinabi doon, napakaraming klaseng kasalanan, mga kapatid. The adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, many things. Kaya yung hamon ng Diyos, nawa hindi ito yung magbumold sa atin. Excluding the mold, then shaping the mind. Now, ano yung shape ng isip natin? So here, we are commanded to be transformed by the renewing of your mind. Amen? The Bible says, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. The word transformed here gives us our English word metamorphosis. Meaning to say, it describes the transformation like a caterpillar goes to become a butterfly. Amen? Na bago tayo makakita ng napakandang isang paru-paro, ay meron muna tayo makikita mga caterpillar na minsan pinipitik natin, di ba? Pinaglalaroan natin. And did you know that the caterpillar and the butterfly are the same creature? So when the caterpillar enters the cocoon, later develops is that the part of the insect that resides on the inside is allowed to be manifested on the outside. So like a caterpillar, mga kapatid, habang lumilipas yung araw, nagiging isa siyang butterfly. Ibig sabihin, merong change. Merong changes. So that is the change
God wants to effect in each of His children. At minsan, marami sa mga Kristiyano na gusto nilang manatili na lang sila sa pagiging caterpillar. Ayaw nilang i-explore yung Panginoon. Ayaw nilang makita kung gaano kalawak at kalalim yung salita ng Diyos. They're contented na ganyan na lang. But hindi yun yung inasahan ng Diyos sa atin, mga kapatid. Nais ng Diyos na maging butterfly tayo. Amen? Na lumipad tayo kung saan tayo dapat dalhin ng Panginoon. Merong transformation. So paano ito ma-accomplish? By surrendering the will to God. Amen? Surrender natin yung kalooban natin sa Diyos. And by filling the mind with the Word of God. Amen? Iba yung reading the Word of God at iba yung meditating the Word of God. Diba may challenge tayo, Bible reading? So, through that, ay nagagawa mo isang bagay na nababasa mo ulit yung Bible, but iba yung meditating. Talagang pinag-aaralan mo siya. Sabi ko nga sa mga kasama ko sa Taguig, when we read the Bible, wag lang na basta babasahin lang natin. Kumuha kayo ng isang word from that chapter at gamitin nyo siya sa isang araw. Example, may nabasa ka dun sa Genesis chapter 1. Nabasa mo dun yung word na creation or first day. So gamitin mo yon para may challenge. Hindi lang basta mabasa lang at tapos i-check doon ng By filling the mind with the Word of God. And by cutting oneself off from the influence of the world. Minsan kailangan nating mga kapatid, i-cut. Diba? Yung mga sarili natin. Kasi minsan talagang may mga bagay na dapat tatapyasin. At higit sa lahat, kung nakikita natin na yung sarili natin ay medyo palayo na, palihis na sa kalooban ng Panginoon, you need to cut it off, mga kapatid. And lastly, by allowing the Spirit of God to control the mind. Hayaan natin na kontrolin ng Diyos yung isip natin. Amen? Are you willing to do that? Iba yung control na ginagawa ng ibang tao. Panood ko yung video sa Facebook na yung nagpapagaling, yung hinawakan niya yung ulo, yung mga kasama niya nakapila eh. Yung iba, pag hinawakan yung ulo, natumba. Eh, yung isang babae na tinapat niya na yung kamay sa ulo, ayaw eh. Sinampal na lang para matumba. Hindi niya makontrol eh. Kapatid, iba yung dating pag ang Diyos kumontrol sa isip natin. So I hope, about isa sa atin, ay hayaan natin na ang Diyos yung kumontrol sa ating mga isipan. Amen? And like Apostle Paul in Philippians chapter 2 verse 5 says, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Like the butterfly, like the caterpillar, nagtatago siya sa isang sa balat na yon. But later on, makikita mo nung siya ay naging isa ng
butterfly. Doon mo makita kung gaano kaganda yung nilikha ng Diyos. At ganun din nawa sa isang Kristiyano. Nung tayo iniligtas, nung tayo naglilingkod sa Panginoon, nawa makita ng Diyos sa atin, makita ng ibang tao sa atin, kung gaano kaayos at kaganda yung niligtas ng Diyos. Amen? Sabi nga ng Bible, we are the salt of this earth. Amen? Tayo yung mga ilaw at asin. Tawa, bilang isang ilaw, ito'y kagamit-gamit. Amen? Bilang asin, ito ay ginagamit. So the classified transformed living revolves about the worship and the wisdom of God. And lastly, revolves about the will of God. Umiikot doon sa kung ano yung tunay na plano ng Diyos. As Apostle Paul told us, the secret to a holy life. So isa ito sa mga sikreto ni Apostle Paul kung bakit siya naging matagumpay sa kanyang ministeryo sa Panginoon. Dahil yung kanyang buhay ay umiikot lamang sa kalooban ng Diyos. Amen? And as we yield our bodies and our minds to Him, His will becomes clearer and more important to us. After the body, after our mind, I hope na yung will ng Diyos yung masunod din sa atin. Amen? Now, it's a description of God's will. So Apostle Paul used 3 identifying adjectives to describe the will of God. The first thing na tinitignan dito ni Apostle Paul, na this kind of will is precious. Amen? Yung kalooban ng Diyos ay talagang napaka-precious. Regardless of what the Lord may ask us to do, we will find in the end that it is good. Amen? Napaka-precious ng kalooban ng Diyos, mga kapatid, sa buhay ng isang mananampalataya. However, God will never ask us to do anything. Hayaan mo ang Diyos yung gumawa para sa iyo. Nakuha niyo po? When we talk about salvation, kita natin yung kalooban ng Diyos, yung nasunod para sa atin. Diba? Romans 8:28. Doon natin makikita yung plano ng Panginoon. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. And 2 Corinthians 4:17 says, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us as far more exceeding an eternal weight of glory. Kita niyo po, mga kapatid, kung gaano ka-precious yung will ng Panginoon. And it's also pleasant. Meaning to say, the Lord always revealed Himself to us. Now, nararamdaman mo pa ba yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Hello? Or, ano na lang to, parang, wala, nakasanayan mo na lang gawin. Diba? During Sunday, routine na lang. Pag Sunday, kailangan mong magbihis, kailangan pumunta sa church, kailangan mong umupo, kailangan humawak ng mouse, kailangan mong tumulong. Naging routine na lang ba? Or, every day, may mga bagong revelation ng Diyos sa'yo. So yun yung nais ng Diyos, mga kapatid, na iparanas sa atin. It is because through that kind of experience,
doon tayo mas lalong lumago at lumalim sa Panginoon. And through that kind of experience, hindi sa routine, but through experience, mga kapatid, doon tayo mas mag-mature sa Panginoon. And He calls us to do that. Amen? So when God reveals His will, it is because He knows we are ready. But kung hindi pa, ay baka hindi ka pa handa. So the challenge is, kailangan hanapin natin. Amen? Maging aware tayo sa dealings ng Panginoon, sa mga revelation ng Diyos sa atin. Hindi yung mga revelasyon sa social media, hindi yung mga revelation sa mga artista. Amen? Kundi yung revelation na nanggagaling mismo sa Diyos. It is pleasant, it is precious, and in the will of God, it is perfect. Nothing we could add to God's plan would improve it. Wala na, mga kapatid. When He reveals His will to us, we need to realize that God sees the end of the matter before the matter begins. Kaya natin naranasan to kasi alam ng Diyos eh. Amen? He knows the path we will take and He knows the obstacles and valleys we will pass through as we go. But sometimes when we pass through the valleys, ayaw natin na umakyat ulit. Gusto natin sa baba na lang. Mga kapatid, yung buhay ng Kristiyano is full of ups and downs. Ano niyo po? Di ba sa hospital? Anong tawag dun sa machine na yun yung pag mamatay na yun? Yung pag tumunog, basta yung machine na pagka, di ba may nakaano na, 50-50. Pagka nakita nyo yung line na straight, ibig sabihin, patay na yung tao. Pero pag nakita nyo na yung is gumaganon-ganon siya, buhay yun. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga buhay pa rito sa mundo, mga Kristiyano, normal yung mga bagay na yun. Ups and downs, ups and downs. Pag ayaw mo na ng ups and downs, ibig sabihin, patay ka na nun. Kaya huwag tayong magtaka, huwag tayong magulat sa mga ups and downs na yun. Amen? It's part of our Christian life, yung buhay natin sa Diyos. At yun yung isa sa mga kalooban ng Diyos. That's the description of God's will. And the Lord's will demonstrated unto us. Maraming mga tao na naghahanap kung ano yung kalooban ng Panginoon. Nalala ko yung isang kwento na it's just like kwento lang naman to. Na merong isang Kristiyano po na nagsisik ng will ng Panginoon. Nagtanong siya sa pastor. Pastor, paano ba malaman yung tunay na kalooban ng Diyos? Yung pastor, Brad, mag-pray ka. Sabi ng pastor, hindi siya satisfied. Ito namang klaseng pastor to. Mag-pray daw muna ako. Ang ginawa niya, di siya satisfied. Lumapit siya sa isang manghuhula. Doon siya nagpahula kung ano yung kalooban ng Panginoon. Pwede bang makita ko ano yung kalooban ng Diyos para sa akin? Kung ano yung mga bagay na dapat kong iwasan para masunod ko yung kalooban ng Diyos.
Sabi ng mangula, base sa bolang kristal, nakikita ko ikaw ay may tatlong bagay na dapat mong iwasan. Yung tubig, yung apoy, at bato. Iwasan yung mga bagay na yun. One time, niyaya siya ng mga katrabaho niya, mag-swimming sila. Swimming sila sa dagat. Naisip niya yung manghula. Tubig, apoy, at bato. Sorry po, ayoko muna, pass muna ako. Ayaw niya. Kasi naisip niya yung sinabi ng manghula. Tubig, dagat yun, ba malunod ako, ba mamatay ako. Pangalawa, nasunog yung kapitbahay nila. Yung bahay ng kapitbahay nila nasunog. Ang ginawa niya, iniwan niya lahat, tumakbo siya palabas. Sabi niya, ay, salamat. Naiwasan ko yung dalawa. At habang siya ay nandun sa kalsada, bigla siyang nasagasaan. Namatay siya. Pero habang siya ay namatay, habang siya ay nakita niya yung sarili niya, ba't ako namatay? Di ba apoy, tubig at dagat, ay bato? Ba't ako namatay? Tinignan niya yung gulong ng yung brand ng gulong ng sasakyan na kabangga. Nakalagay doon, Milestone yung brand. Merong Milestone. Baka ibang company yun. Basta yun na may stone. So he realized, may stone pala. Doon siya namatay. Dahil sa bato. Mali yung kanyang desisyon, mga kapatid, di ba? Kung sinunod niya yung Diyos, di ba, na-enjoy niya pa yung dagat. Nakatulong pa siya, di ba, sa kanyang kapitbahay. Di siya agad namatay. So, kalimutan niyo na yon. It's just a story. Kasi nakikita ko parang, yung kita kong iba parang patay na eh. So I hope mga kapatid, bilang mga mananampalataya, sa buhay natin, na yung Diyos, kung tayo tunay na transformed na yung buhay natin, nawa sa ating pagsamba, sa yung kaalaman, at yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, doon umiikot, amen, yung buhay natin. Hindi lang sa sarili po natin. And as we end, the classified transformed living boils down to God having control our minds, our bodies, and our wills. At kung hindi yon, there's something wrong. Meaning, hindi ka transformed. Right? Lord, I offer you my body. I offer you my mind, pero sinusunod mo yung will mo. So, the questions na iwan ko po sa inyo, mga kapatid. Does that describe the life you are living this evening? Na yung Diyos ba, doon ba umiikot yung buhay mo? Sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi pa, meron pang oras, mga kapatid. Amen? Na ayusin natin yung ating mga buhay. Na gawin natin kung ano yung nais ng Diyos para sa atin. For us to have a transformed living. Paintulutan natin ng Diyos, ito yung pagsamba, yung wisdom, at yung will, ito yung doon umiikot yung buhay natin. Amen? At huwag nating ismulin yung mga bagay na yon. Kasi through that, ay doon natin makikita na ikaw ay tunay na
meron ng, yung buhay mo ay transform. So I hope all of us ay na-challenge sa mensahe ni Apostle Paul, sa mensahe ng salita ng Diyos. And may the Lord gives us grace, mga kapatid, na habang tayo nabubuhay sa mundong ito, masunod natin kung ano yung perfect will ng Panginoon. And for us to do that, we need to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. That's the message this evening. Tayo po lahat ay manalangin.